Magandang umaga, Attorney Butuyan, Attorney Danny Galang po ng Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Magandang umaga, Attorney Danny Galang, and magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa Usapang Legal. Attorney Butuyan, nagkaroon po ng initial appearance si dating Pangulong Duterte sa ICC kahapon. Ngayon, sir, maaari niyo po ba kaming sabihan po sa amin, walkthrough po sa amin yung magiging proseso ho sa ICC pagdating ho sa kasong ito? Pagkatapos ng kanyang initial appearance kahapon, ini-expect natin na magpa-file ng several applications o motions si former President Duterte, and sinabi na rin ng kanyang mga legal advisors ng mga Filipino, no? Unang-una, sinasabi nila na mag-apply sila ng interim release. No? Mag-file sila ng application for interim release na ibig sabihin ay habang lilitisin yung kaso niya, dapat makalabas muna siya, no, ng detention center. Pangalawa, i-question nila yung validity ng issuance and implementation ng warrant of arrest. No? And then pangatlo, we would expect, since kasama sa mga argumento nila, na magpa-file sila din ng challenge sa jurisdiction ng ICC. Sasabihin nila na wala nang jurisdiction ng ICC dahil hindi na miyembro ang Pilipinas sa ICC. Alright, sir, kung kunyari po hindi maging matagumpay ho no, yung mga interim reliefs po nila, paano ho uusad yung kaso? May mga paglilitis na ho bang gagawin hanggang dun sa makarating na ho dun sa pag-desisyon ho ng ICC? Oo. Ang susunod na proseso doon ay yung tinatawag na confirmation of charges, no? Ito yung proseso na yung pre-trial chamber, yung tatlong judges na babae, i-review yung charges na ginawa na final ng prosecutor, no? Titingnan niya kung may basihan, at kung may basihan, doon pa lang pupunta sa trial yung kaso, no? Um, Tapos, doon sa may confirmation of charges, magsasagutan yan, no? Ang prosecutor magpre-present ng kanyang ebidensya, no? Lalabas sa mga argumento, ilalabas niya lahat, no? Yung basihan kung bakit may substantial grounds yung charges na kanyang inihain sa ICC. Yung kampo naman ni former President Duterte, mag-file din yan ng kanyang ebidensya at mga argumento para sabihin na walang basihan, groundless, baseless yung final ng prosecutor, so dapat ngayon pa lang i-dismiss na, no? So, and then kung ano man yung decision ng pre-trial chamber sa confirmation of charges, merong karapatan na i-apila ni Pangulong Duterte yung decision na yun, no? So pagkatapos, kung halimbawa i-confirm ng pre-trial chamber yung charges ng prosecutor, doon magko-constitute ng trial chamber yung presidency ng ICC. Ito na yung three judges who will handle the trial, the presentation of evidence by both parties, by three parties actually, because you have the prosecutor, you have the victims counsel, and you have the defense counsel. Alright, sir. You mentioned kanina dun sa interim reliefs po, no? So, isa sa pwede nilang hingiin yung panandaliang pagpapalaya po, no? Kay dating Pangulong Duterte. Sa tingin niyo po ba, posible ho ito at maaari po ba siyang makabalik pa dito sa Pilipinas habang ginagawa yung trial? Sa aking assessment, mahihirapan, no? Ang standards ng pag-grant sa application for interim release, una titignan ng mga judges yung gravity of the crimes charged. Ano yung seriousness ng crimes charged, no? And whether or not there are urgent and exceptional circumstances, no, to justify interim release. So talagang dapat napakatindi nung rason mo kung bakit i-grant yung interim release, no? Hindi ibig sabihin na matanda ka na hindi ka na makatakbo i-grant yan, no? Hindi yan
exceptional and urgent na circumstance. Kasi halos karamihan ng mga kasama ni former President Duterte sa kulungan ngayon sa ICC, puro mga kaedad niya, no? So hindi magiging factor. Hindi rin magiging automatic factor na sasabihin niya meron akong sakit, no? Kasi kung meron man siyang sakit, dadalhin siya sa hospital, gagamutin yung sakit niya, bibigyan siya ng medicine, and kung pupwede na siya, babalik ulit siya sa detention center. Alright, sir, and we saw nga po talagang may handa-handa nga po yung ICC na detention center, no, para sa mga kaukulang mga medical ho, no, na pangangailangan ng dating Pangulo. Sir, ito ho, kung sakaling mahatulang guilty, ano ho yung posibleng kaharapin niyang parusa at kasama ho po ba dito yung reparations o yung pagbabayad ng mga danyo sa biktima? No. Ang penalties kung mahatulan siyang guilty, ang pinakagrabe ay 30 years of imprisonment. Pero kung pinakagrabe talaga po, pwedeng life imprisonment yung sentensya sa kanya. And kung ma-convict siya, sabihin may kasalanan siyang krimen, automatic yan na meron din siyang kasalanan civil, no? Yun yung reparations, no? So pagkatapos ng conviction, doon magkakaroon ng hearings on reparations. Kung sino yung mga magiging entitled sa reparations ng mga biktima at kung magkano or kung anong klaseng reparation yung ibibigay sa kanila. Alright, sir, malinaw po yan na mahaba-haba po pala talagang panahon, 30 years ho, no? Ay naasahan natin na pwedeng maging hatol kay dating Pangulong Duterte. Sir, aasahan din po ba natin yung pag-aresto kina Senator Bato de la Rosa at iba pang opisyal ng PNP kaugnay ng war on drugs ng dating Pangulo? Hindi malayo yan, Atty. Galang, no? Kasi kung babasahin mo yung warrant of arrest against President Duterte, ang description sa kanya doon ay indirect co-perpetrator. So kung co-perpetrator ka at indirect, I'm sure merong direct at merong ibang co-perpetrators, no? Saka kung babasahin mo yung mga binabato sa kanya na mga ebidensya kung bakit siya involved sa krimen, kasama doon yung pag-design niya at pag-implement ng Project Double Barrel, no? Sino ba yung pumirma doon sa may Project Double Barrel na yon? Alam naman natin kung sino, no? So at the time Chief PNP, now Senator Bato de la Rosa, no? So hindi malayong pati siya ay masasama, no, sa subsequent na warrant of arrest. Ang isa pa doon na sinasabi ay nagbigay siya ng mga insentibo at reward, no, sa mga nag-implement ng mga killings, no? Sino ba yung naririnig natin na sa mga testigo, sa mga naglabasan na nagsabi na ng mga nangyari nung mga panahon na yon, na taga-handle ng pera, no, na nagbigay ng pera para sa mga reward. Isa ring senador na malapit kay former President Rodrigo Duterte. Alright, sir. Katulad po ninyo, isa si dating presidential spokesperson Harry Roque sa ilan sa mga abogado na pinapayagan na maglitis sa ICC. Sa tingin niyo po ba magiging parte ho siya ng defense team ng dating Pangulo? Noon pang magkasama, meron pang unit team, no? At lumalabas na yung issue ng ICC. Nagpapakilala na siya at that time na siya yung magiging abogado ni President Duterte, no? In the presence of President Duterte, and I think even in the presence of President Marcos at that time, no? So hindi malayo na pwede nga siyang kasama doon sa team or he could lead the team, no? So nasa option yan ni former President Duterte, dahil sa list of counsel sa ICC, 5 pa lang yung mga Filipino. Dalawa yung ako saka yung isang kasama ko si Attorney Andres ng Center Law, tapos si former spokesperson Harry Roque, tapos ang isa is si Attorney Nash Marohom Salik na empleyado sa Supreme Court, so hindi natin siya maasahan na magpa-participate sa kaso kasi nasa Supreme Court siya. Tapos isang private practitioner na si Attorney Charles Jansen Chua, no? Hindi naman namin naririnig na siya ay gustong maging involved sa
kasong paglilitis ni President Duterte. So it's either Harry Roque or pwedeng kumuha si President Duterte ng isang estranghero na abogado na nasa list of counsel. Although sir, pero yung mga abogado po niya ngayon, katulad nga po sinasabi sila dating Executive Secretary Salvador Meljaldea at sila Attorney Bello, mahihirapan ho ba sila na maidagdag dun sa list of counsel para ho sila yung maging abogado talaga ni dating Pangulong Duterte? Si Attorney Mejaldea binigyan ng emergency accreditation, no, para mag-appear lang dun sa may initial session kahapon, no. Pero for that particular purpose lang kasi nga hindi mo man naman may expect si Mr. Duterte na makapili kaagad ng abogado niya dahil kararating nga na wala pa isang araw pa lang siya sa The Hague, no. So binigyan ng emergency accreditation for the particular purpose of appearing for yesterday's session, no? Pero sa trial, kailangan niyang kumuha talaga ng abogado na nasa list of counsel. And sa experience ko, medyo mahirap din kasi maraming nire-require. You have to prove that for at the very least 10 years, you have been extensively involved in criminal law litigation, no? Kailangan mong bigyan ng mga dokumento to prove that you are really you really have the experience of a criminal litigator for at least 10 years. Alright, sir, talagang tedious nga ho yung kinakailangan na experience, no? Sir, panghuli na lamang ho, no? Medyo naging controversial ho itong nagdaang linggo. May mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan na sumusunod ho, no, sa kasong ito? Doon ho sa mga biktima ng extrajudicial killings at doon naman ho sa mga taga-suporta din ni dating Pangulong Duterte. Sa ating mga nagkaroon ng mga miyembro ng pamilya, mga kaibigan, mga kamag-anak, na naging biktima ng mga pagpatay, mga karumal-dumal na pagpatay ng panahon ng administrasyon ni Pangulong Duterte, no? Ito na ho yung inaantay natin, inaasam-asam natin na hustisya na hindi natin nakamit sa 9 na taon na, no? Since nagsimula yung mga tens of thousands na patayan sa ating bansa. Kumbaga yung version natin ng Holocaust. Ito na ho yung pagkakataon na makakamit natin ang hustisya para mapanagot yung mga taong pumitil sa buhay ng ating mga mahal sa buhay. Suportahan ho natin ito, no? At ipaliwanag natin sa ating mga kababayan, sa inyong mga kasama sa mga communities ninyo, na ito lang yung paraan na makamit natin yung hustisya kasi talagang sa sistema natin sa Pilipinas ngayon, walang pag-asa na makamit natin yung hustisya, no? Matagal na nating inaantay yung administrasyon ng Pangulong Marcos, no? Na talagang magkaroon ng investigasyon, ng masinsinang investigasyon, pero hindi nangyayari. Ang ginagawa nila is gusto nilang yung mga biktima ang magsimula ng kaso na hindi dapat. Kasi kung krimen yan, krimen yan against the people of the Philippines. So yung gobyerno dapat yung magsisimula para magkaroon ng mga kaso, magkaroon ng totoong investigasyon laban sa mga taong responsible for those heinous and crime against humanity that were committed during that time. Alright, sir, malinaw ho yan. Meron ho ba kayong mensahe naman doon sa mga taga-suporta ho ni dating Pangulong Duterte? Kung meron man ho. Sa mga naniniwala, no, sa dating Pangulo, subukan ho nating isang tabi yung emosyon, no? Subukan nating isang tabi yung ating mga prejudices, no? At ilagay ninyo yung sarili nyo doon sa
kalagayan ng mga namatayan. And tingnan ninyo, kung hindi maantig yung puso nyo na talagang sobrang hindi makatarungan yung mga nangyaring patayan, no? Na ulila ang maraming bata, no? Na wala na mga breadwinners yung mga pamilya, no? Dahil lang sa suspicion, no? Na sila ay gumagamit sa droga, sila ay nagbibenta ng droga. Kahit na totoo man yun, na meron man silang pagkakasala, hindi yon rason para kitilin yung kanilang buhay, no? Kung hindi nyo ma-feel, hindi nyo mararamdaman na talagang walang katarungan, talagang kailangan yung examinin kung um, makatao pa ba yung inyong pag-iisip, inyong pakiramdam. Yun lang po. Alright, sir. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Butuyan. Maraming salamat, Attorney Galang. Si Attorney Joel Butuyan, human rights lawyer and ICC List of Counsel.